Isa pang utos mula kay Marbil. Nagbaba siya ng memorandum sa lahat ng pulis sa buong Pilipinas. At ipapakita natin ano pong utos niya. Ang utos ni Marbil ay palaganapin, i-like at palakasin ang propaganda attack kay Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ at sa lahat ng ginagawa sa loob ng compound ay gawing bida ang mga pulis at demonyo at masama sila Pastor Kibuloy. Kaya ang mga TikTok at mga Reels at lahat ng Facebook prank, pag bumukas ka ngayon, puro atake kay Pastor Kibuloy, atake sa Kingdom of Jesus Christ, at puro pabida sa pulis na sila pa ang biktima. Mga kababayan, illegal po ang utos na ito ni Marbil. The government cannot engage in propaganda activities that will malign private individuals and misinform the people, peddling of lies and promoting disinformation and maligning attacks against people who are part of the church compound or of the church organization. Lalo na po kung ito'y intended para i-justify ang terorismo at karahasan ng pulis, illegal po na utos yan. Mananagot ito si Marbil na taga-utos ng pagpapakalat, ng pag-atake sa Kingdom of Jesus Christ at pag-atake sa mamamayang Pilipino through propaganda and disinformation. So pwede natin basahin niya, Sige, Frank, go ahead. Ito, mga kababayan, ganito na po kabulok ang tanggapan ng Philippine National Police sa pamumuno ni General Marbil. Okay? Go. Issued a memo. PNP Chief issued a memo directing all PNP personnel to like, share, and comment on the PNP propaganda against the KOJC, to mislead the Filipino people that they were supported by the majority. The memo reiterated that they should indicate their complete rank and full name, and in Google form, they will explain if they failed to comply with the memo. We have the sample memorandum memo form. Pakita natin yung form. Meron ako nakita kagabi sa Liwasang Bonifacio na memo form ng Rango, at malamang ito ay nanggaling sa Office of the Directorate for Police Community Relations, Frank, PCR. At ito ay isa yan. Ayan, can we zoom out para makita natin, zoom in? So, kung hindi na, ito po ay sample ng kumakalat na memorandum order ni Chief PNP Marbil, at malamang sa malamang ito po'y ibinaba na nila sapagkat araw-araw, umaga, tanghali, gabi, ang atake kay Pastor Kibuloy, ang atake sa KOJC, at hindi na po ibinabalita ang panggagahasa nila ng karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino sa KOJC compound. Ito, direct link to the Office of the Chief PNP. Nandyan ang Facebook page, i-upload, and then nandyan po ang, direct link sa Office ni Marbil. Community page niya yan. Kailangan i-share nyo at palaganapin ang kanyang maruming propaganda na inaatake ang Kingdom of Jesus Christ at sila Pastor Kibuloy, at ginagamit ito para maggatong ng galit ng mamamayan gamit ang pondo at resources ng ating kapulisan, Brother Franco. Kaya nga ka, Eric, di ba? Ito yung sinasabi natin sa ating mga kapulisan. Hindi po ba tahasang paggawa ng kasamaan na ginagawa ng yung PNP chief na magsinungaling, gumawa ng propaganda? Trabaho pa po ba ito ng ating kapulisan? Kasama po ba ito sa inyong mandato na magpakalat ng propaganda ng kasinungalingan? Isipin nyo, pati spokesperson ng Philippine National Police ay talaga naman nagmana sa Pangulo ng Bansang Bangag. Nuknukan ng sinungaling. Nagre-reflect po. Yun po yung leader ninyo sinungaling, si Marcos. Gagaya naman kayo, spokesperson ng Philippine National Police, magsisinungaling ka rin. Tapos gumaya na naman ang Pro-11 spokes, nagsinungaling din. Tapos ngayon, ipinapakalat ni PNP Chief sa lahat ng kapulisan. Lahat tayo magsinungaling, gumawa tayo ng propaganda. Kayo na po ang master ng mga sinungaling ngayon sa buong Pilipinas, ang PNP. Tama ka, Frank. Ito po ay hindi pangkaraniwang gawain ng mga pulis. This is how low the police can get.
to a level similar to criminal syndicate operations. Dahil po sa maling pamumuno ni Marbil na ang naglagay dyan si Tambaluslos. At kung kaya, hindi naman siya dapat ang chief PNP. Kung matatandaan po ninyo, may OIC yan, si General Peralta. Nag-retire na yata, classmate niya rin. At on the last hour, binawi ni Marcos ang kanyang napirmahan at inilagay niya ang pirma para kay Marbil sa maniobra ng asawa niya na si Lisa na pakialamera at siyang totoong naglalagay ng mga appointments sa gobyerno ni Marcos at ng kanyang pinsan na si Marbil. At mga kababayan, nakita nyo naman po kung gaano kagarapal itong ginawa ni Marbil. They are acting as if they are above the law. They are acting as if they are not accountable to people. As if they are above the Constitution. At si Torre, kanina narinig nyo, lahat ng harang sa pagpasok natin at pangaagaw sa gate na yan at paglusob sa kanila, hulihin nyo, kasuhan nyo, at para bagang siya ang may-ari ng batas at bansa at mas mataas pa siya sa batas. Bakit niya kayang gawin yun? Sapagkat may utos sa kanya at may proteksyon mula kay Marcos, kay Abalos, at kay Marbil. Ito po ang tandaan natin. Ito ang mga dapat huhulihin. Alam nyo ba mga kababayan? Pagkatapos ng World War II, ang mga general ni Hitler na nagpatupad ng Holocaust o the final solution na pumatay ng 6 na Hudyo, lahat po sila ay itinrayal at nagkaroon ng pagkakakulong at pagbitay din sa kanila. Ang mga general ni Hitler, kasama po dyan ang dinukot ng Mossad ng Israel na si Adolf Eichmann na nagpirma ng 6 na milyon na pagpatay sa mga Hudyo na kapatid natin at mga kababayan. At sila po, nang tinanong siya doon sa trial niya sa Jerusalem, sa Israel, sabi niya, sumusunod lang ako sa utos ni Adolf Hitler. Hindi po ito pinakinggan. At yun po ang ibig sabihin natin. May patutunguhan po itong illegal at abusadong paggamit sa poder ni Marbil, ni Abalos, ni Torre, at kasama po sa pananagutan dyan, si Marcos. Hindi po ito forever. Mantakin mo, walang korte, walang konstitusyon, walang batas para sa kanila. Sila ang batas o mas mataas pa sa batas. Kaya nagaganap po ang walang humpay na paglapastangan at paglabag sa mga karapatan ng ating mga kapatid at kababayan, mga kapwa Pilipino, dyan sa KOJC compound sa Davao for the last 10 days. Sapagkat ang accountability nagsisimula po kay Marcos. Wala sa hustong katinuan ng pag-iisip, immoral, illegal ang mga order, walang kinikinalang batas. Ipinapatupad ng mga immoral at illegal utak ng mga pulis niya, kagaya ni Marbil at ni Torre. At kinukonsente ng kanyang barkada at alipores na illegal din mag-isip itong si Abalos. All of them have reduced the government of Marcos into a lawless government. Correct ka, Eric. Pero lagi nating sinasabi, gaya na nangyari sa kanyang ama, na si Marcos Sr. dahil sa karahasan, martial law, nabuo itong Communist Party of the Philippines talaga para mag-akla sa ating pamahalaan. Kahit anong uri po ng oppression o pananakit o kahit ano po ang gawin ninyo sa KOJC, hindi po luluhod yan sa takot. At hindi po hawak ng armas yan. Dahil lang isa lang ang maipapangako, gaya nga po ng itinuro ni Pastor Apollo C. Quiboloy, na walang hahawak ng armas. Bagkos ang ating mga armas ay ang ating mga dalangin at pag-ibig na lamang sa kapwa. Yun lang po ang laging pinapatid sa amin, kaya kahit gaano po kasama ang inyong gawin sa mga manggagawa sa KOJC, dahil ina-agitate nyo po Inaasar nyo po, gusto nyo po magkaroon, gusto nyo po manlaban. 10 araw na po kayo dyan sa pang-aabuso at pananakit. Nanlaban po ba? Kayo na po susuko sa kabaitan ng mga tao dyan. Hindi po lalaban sa inyo yan. Yun lang may papangako ng Kingdom of Jesus Christ na kahit anong uri ng pang-agitate o pananakit ang inyong gagawin, hindi po bubuo ng isang
mga taong lalaban gaya ng Communist Party of the Philippines, hindi po mangyayari yan sa KOJC. Yan, Frank. At naghahanda po tayo na magkaroon ng transisyon po sa iba pa mga topic natin habang nagmo-monitor tayo sa mga kaganapan po diyan sa Davao City sa panibagong antas ng paglusob, pananakop at pananakit ng mga pulis. Ang binabantayan po natin mga kababayan, mga kapatid, ay ang pagkakaroon po ng mga maraming pagtatanim ng kontrabando, illegal na mga kontrabando. Expected po natin doon sa karton-karton at maraming ipinuslit na mga kahon na hindi dinaan sa scanner, x-ray machine at pilit na binuksan ang gate upang ilusot ito ang mga taong illegal na pinag-uniforme ng polis. Anytime today and this week ay magsisimula po ang kanilang press conference, briefing na may nahuhukay silang mga armas, bala, pangpasabog at granada. Prelude para lubusang isarado at sakupin ng illegal ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City at magdeklara ng martial law sa buong Davao Region. Yan po ang game plan nila. Doon po ito patungo. Tataniman nila ng illegal na mga kontrabando that will include explosives, bomba, granada, baril, at baka kung ano-ano pa, pati droga. Hindi po malayong doon na yun patungo. Sapagkat, or even skeletal remains, na palalabasin nilang may mga inilibing na bangkay ng tao at kaya may mga na-recover na buto. All of this incredible and very, very scandalous use of tanim ebidensya, ito po ang game plan exit ng PNP ni Marcos at ni Abalos sa Kingdom of Jesus Christ, which has become a monumental failure of their operation in spite of hundreds of millions of resources and thousands of police deployed with support of U.S. government. Failure na mahuli nila si Pastor Kibuloy, kaya ang kanilang gagawin ay ang prelude to the declaration of martial law in Davao City or in Davao Region at the pretext na may mga kontrabando at illegal na mga bagay silang makukuha na sila din ang nagtanim sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi ako nagkakamali ka, Eric, mas marami pang kapulisan ang ginamit kumpara sa dami ng sundalo sa Marawi ngayon sa KOJC. Ganun katindi, hindi po ito lugar ng mga terorista. Para po sa ating mga kababayan, muli gusto natin na bigyan linaw ang ginagawa sa atin ng kasalukuyang administrasyon na talaga naman hindi na po katanggap-tanggap at kasukasukan na po. Bagamat sumusunod po ang kapulisan sa mga utos na tagapagtaguyod ng kasamaan, wala na po tayong magagawa kung nakorap na po ang institusyong ito. Ang nangangailangan at tanging solusyon na lang po ay magkaisa po tayo mga Pilipino, manindigan po tayo once and for all kung gusto po natin baguhin ang ating bansa at baguhin ang pamumuno. Huwag po nating hayaan na magulat na lang tayo, kabilang na po tayo sa mga inaabuso ng kasalukuyang administrasyon.